Okay, may hapon sa tanan. So, karong hapon na ato na po katuunan ng pulong sa Ginoo. Then pasalamat ta nga gi-enable ta niya nga makabalik karong hapon. So, 99.9% luwas kay naa karong hapon. I hope i-100 na nato jud. Dapat 100% luwas jud ta. Musimba ka o dili ka musimba, dili makaluwas ang simbahan. Ang makaluwas na to si Jesus Christ ra gyud. Kung ma-absent ka na dinagi ko luwasan ni kay wa ko sa simbahan, dili na mauoy. Ha? Si Jesus Christ mao yato manluluwas, dili ang simbahan. So klaro na. So ato katunon ang pulong sa Ginoo karong hapuna. So ready na ba mo? Okay, 2 Kings chapter 7 verse 1 and verse number 2. Ato dunganong pagbasa. Palihog ko pagbarog sa pagrespetar sa pulong sa Ginoo. 2 Kings chapter 7 verse number 1 and verse number 2. Ako lang una sa verse 1, then kamo sa verse number 2. Okay, verse number 1. Then Elisha said, "Hear ye the word of the Lord, thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria." Verse number 2, ready, go. Then the Lord of hosts said that he answered the man of God, and said, Behold, if the Lord will make windows in heaven, mighty things, and he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shall not eat thereof. So gaingon dire sa verse number 1 o sa verse number 2, naay kagutom. Ani, and then si Prophet Elisha niingon siya, mubarato ang palitunon, nganuman, ato nang matuki karon niya, niingon ang captain dire, kung muabli, kung naay window ang langit, mutuo na siya, mahitabo ng kanang imong gisulti Elisha. Pero niingon si Elisha, ikaw makakita ka, pero dili ka kakaon. So unsay nahitabo sa captain, ani nga hitaboa. So magpray ta, Ginoo, salamat Lord sa kahaponon. Salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi gyud. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag diri kanamo Lord, bisan sa mga kalisod sa among kinabuhi nga among naatubang matag adlaw, pero ang imong grasya ug imong mercy Ginoo maoy na magpatigbabaw gid sa among kinabuhi. Salamat kaayo sa mga panalangin nga even though dili kami grateful sa mga butang nga among nadawat Lord, but pasayloa kami pinaagi sa balang dugo ni Kristo Lord nga makahugas diri kanamo, ug tabangi kami nga magkat-on gid kami matag adlaw sa imong pulong, ug labi na gid Lord ang among mga pagtuo diha kanimo nga walay kami laing saligan kundi ikaw ra gid Lord sa among kinabuhi, ug among giampo pod nga ikaw makagiya kanako pinaagi sa Holy Spirit, kay wala gid ka ako'y kapasidad Ginoo sa pagwali sa imong pulong, even pa man sa pagbarog ang diri sa tubangan Ginoo, dili ko angayan but ikaw naka-enable diri kanako nga makawali sa imong pulong Lord. Ug we pray Lord nga ikaw makahatag kanamo og safety ug protection sa among pagpaminaw sa imong pulong, labi na Lord sa kaduka, sa kapunon nga ikaw maka pukaw diri kanamo Ginoo. Ug amo pod giampo sila ni pastor nga ikaw makahatag safety ug protection pod kanila, og maka-prosper Ginoo sa ilang lakaw Lord. Amo itugyan tanan diha kanimo dong himaya sa ngalan ni Kristo Jesus nga among bugtong manluwas. Amen. Okay, manglingkod. So 2 Kings chapter 7 verse number 1 and verse number 2 ato nabasa diha nga si Prophet Elisha ning ingon siya nga ang mga baligya aning panahona ning mahal man siya. So naay rason nganong ning mahal ang mga panaliton. Unya si Prophet Elisha nadunggan sa katong captain sa gate nga which is nga siya pud ang gitagaan og otoridad sa king aning panahona nga siya ang mobantay. And then niingon siya nga kung naay bintana ang langit, kani nga butang nga imong giingon mahitabo ni siya. So ang title sa atong message karong hapuna, simple ra, believe. Kung nim-believe ka ha,
ang katong captain, ang katong lord sa gate, unsa ka ang mahitabo niya? Kung ang lord sa gate nga katong gitagaan og authority sa king, unsa ka ang mahitabo niya kung ningtuo siya? Pero sad to say, diri nga chapter, ang nahitabo sa captain or sa lord aning panahon na naapadung gid siya sa kadautan. Kaya nga naman, wala siya ning believe. Unsay rason ang mga Israelites o kaning mga tao diri nga panahon na nganong wala man sila ning believe? Mana believe dapat ta karon kay nga naman simple na kaayo. Ang pulong sa Ginoo makuptan na ginato matag adlaw. Kung bisan pa lang makita nato sa atong palibot, wow, kanindot. Dili ginikamot sa tao ang nagbuhat ani. Klaro jud kayo nga dili gid madinay ang kangilngig sa Ginoo. Makita gid nato bisan pa sa kalangitan, sa kayutaan, sa ilawom, sa dagat, makita nato ang himaya sa Ginoo. So, number 1, nganong dili man ta ka believe? Nganong mo believe man gyud ta? Number 1, even in difficult situation. Dapat mo believe ta sa Ginoo bisan imposible na kay nato sa atong pandulungog, sa atong huna-huna, dili na gid ma-conceive, dili ma-fathom kana siya, dili matsukod sa atong huna-huna nga unsa ka imposible ang ipahatag sa Ginoo nga miracle diri nato. Dirita sa chapter 6 atras lang gamay, unsay hinungdan sa ilang sitwasyon aning panahon na. Chapter 6 verse 24 and then verse 25. Nganong lisod man sa mga believers ang pagtuo. O kaning panahon na nganong lisod sa mga Israelites ang pagtuo nga mobarato ang ilang pagkaon. Verse number 24. And it came to pass after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his host and went up and besieged Samaria. Unsa ni but pasabot sa besiege? Gialirungan ang Samaria sa mga Syrians. Ang lugar sa Samaria gilibutan siyag mga sundalo. Kung dili sila mo surrender, dili sila willing mo surrender pareha sa Gaza ba? Karon, di ba ang Gaza gibesiege sila. Gitaliukan sila sa mga sundalo. Wala man sila ni surrender, unsay gibuhat? Giputlan silag tubig o giputlan silag supply sa ilang pagkaon. So mao ni nahitabo sa Samaria. Sa mga ang mga Syrians ang nagpalibot. Unya sa verse 25, and there was a great famine in Samaria, and behold, they besieged it until an ass's head was sold for 80 pieces of silver. Mahog siya og ang usa ka score is 20 man. 80 man siya, so 80 pieces of silver. And the fourth part of a cab of doves dung for 5 pieces of silver. Unya ato na manahuna dang na lang daan. Oh, di ba no? Di na ato na ma-imagine. So unsa siya kamahal? Unya sa atong nabasahan sa verse 1 o sa verse number 2, name barato. Shekel na lang. Di ba no, unsa ka barato mo tong niingon gud ang Lord or ang captain sa gate, imposible. Kung naay bintana ang langit, mahitabo gina siya. Pero sa dili pagkamatinuhoon sa captain, iya tong naingon. Kaya nga naman, ang sitwasyon nila perting lisura. Mao na hangyo nako ninyo natong tanan, believe ta bisan sa difficult situation nato, difficult times nato nga atong masinati karong panahon na. Akong ikuha naton tanan, believe lang gyud ta sa word sa Ginoo. Then dire nasabot na gibesiege sila, ning deny sila sa pag-surrender, mao na nagkalisod sila. So verse number 3 sa chapter 7. Continue na to dire. And there were 4 leprous men at the entering of the gate, and they said one to another, why sit we here until we die?
Unsay sitwasyon sa lepros? Pag lepros lang na daang, pag naay lepros daan, lisod na kayo na, pangliok-liok. Makitaan ka sa tao, unsay buhaton sa mga tao? Mulikay. 4 leprous men. Gi-isolate ni sila. Pero niingon gid sila, magunsa man ta diri sa gate. Manglingkod ta diri para lang mga matay. So say, mo na ilang sitwasyon sa mga lepros. Na verse number 4. If we say, we will enter into the city, kumusud ta sa Samaria, unsa mahitabo na to, then the famine is in the city. Mamatay gyapon ta. Kumusud ta dito, kung nata sa gawas, patay. Kung sa suta, patay lang gyapon. And we shall die there. And if we sit still here, we die also. Nga ko, ano kayo no? Hopeless na kayo. Now therefore come, and let us fall unto the host of the Syrians. May pamuadto ta sa Syrians sa atong kontra. So nahimo na silang, na-depress na sila, nahimo pa silang suicidal. So mauna ang sitwasyon sa leprous men. Sa upat ka leprous men. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, ye shall but die. Moadto ta sa syudad, sa Samaria, patay. Magpabilin ta sa gate, patay lang gyapon. May pamuadto ta sa Syrian, patay lang gyapon. Pero kung buhion ta nila, mabuhi ta. So nahimo silang depressed, sa ilang sitwasyon nila, difficult kayo. Lepros na sila daan, na-depress na sila, na-suicidal na sila, o wala na gid sila'y pag-asa sa ilang kinabuhi. So ang sitwasyon nila, ato ma-relate po sa atong kaugalingon, unsa ta nga pagkatao. Sobra pa ta sa lepros. Makasasala ta, padung ta sa impyerno, angayan ma-impyerno, pero giari gyapon ni Jesus Christ. Di ba no? Makuha na to nga, ang leprosy, walay kaayuhan. Sa una, walay kaayuhan, pero mapalahi gyapon to, mabasa na to sa Book of Exodus. Makita na to dira, unsay pamaagi sa mga lepros. Grabe kayo nga isolation nila. Unya, diri nga panahona, gigutong pa gid sila. So mauna ang sitwasyon diri nga chapter. So even in difficult times, difficult situation nila, naa ba kay mutuo gyapon sa Ginoo? Sa atong time karon, atong i-relate na rin nila nga gigutom, nasakit, kamatyunon, mutuo ba bagyapon ta diha sa Ginoo? Magkalisod ta, naara tay mga problema nga gagmay nga problema, dili gid padung sa kamatayon gyud. Mahopeless naman ta. Wala naman tay pag-asa. Ang moabot ang difficult times na to, difficult situation na to sa atong kinabuhi, dili man nato isik ang Ginoo, mas gisik man nato ang tabang sa tao, mas gisik nato ang tabang sa mga naunahuna na to ba, murag katong akong kaliwat nga kuan, dato jud to, atuon jud to nako. Pero wagid ta nakaunahuna nga muluhod ta, moampo ta sa Ginoo. Wagid ani nga time view diri sa mga Israelites nga nagpuyo sa Samaria nga, uy, mangadto ta sa temple na. Mangadto magtapok ta, magpray ta nga unsaon ta pag redeem sa Ginoo diri aning sitwasyon na. So believe ta bisan sa difficult situation na to. Number 2, mo believe ta sa Ginoo even without skills ta. Situation, difficult situation, o without skills or abilities nga naa nato ba? Unsa nga ability? Ability or skills sa pag-believe sa Ginoo. Atong buhaton, uy, new things man nako, wala pa mong gid ko kasuway nga ning salig ko sa Ginoo aning sitwasyon na. Tuhuy lang. Tuhuy lang. Diri sa chapter 6, arita sa chapter 6, verse 26. Unsay ability ani? Ability sa king. Unsay iyang decision diri. Verse 26, and as the king of Israel was passing by upon the wall, there cried a woman unto him, saying, help, my lord, O king. So unsa ka desisyon ani sa king? And he said, if the Lord do not help thee, when shall I help thee? Kung ang Ginoo wa ning tabang nimo, unsa na pag ako? Out of the barn floor or out of the winepress?
28. And the king said unto her, What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. So unsay skill sa king, way mabuhat ang king. Wala siya ability nga mo help sa mga tao. Nga bisan siya, king na siya ha, sa Samaria. Pero unsay nabuhat niya sa katong babay nga niingon nga, Nay manggod amiga nako, nga niingon siya, patyay mong anak. Ato siyang kaunon. Nga ikaugma, ako na pong anak, may kaunon. Verse 29. So we boiled my son, and did eat him. And I said unto her on the next day, nahurot naman, kay gutom na jud, Give thy son, that we may eat him. And she hath hid her son. Gipatay na ko akong anak, gikaon na mo, nagpista gid mi. Anya, pagkasunod adlaw, iyang gitaguan ang iyang anak. So unsay ability sa king aning panahon na, makuan po nato ang ability sa mga tawa ni padong gid sa kadautan. Digid padong sa padulong gid sa Ginoo. Padong gid sa kadautan, liman ka kanon nimo ang imong anak. Lutuon makasugkay pagkakana kung imong anak imong lutuon, makagisa pa ba Grabe. So diri nga sitwasyon sa verse 26 to 30, ang king's ability is no use gyud. Wala gi siya gamit gyud. Unsay gibuhat? Nagsinina siya. Sa verse 30, And it came to pass when the king heard the words of the woman, that he rent his clothes, and he passed by upon the wall, and the people looked, and behold, he had sackcloth within upon his flesh. So nagwear na siya sackcloth gyud. Nagpasabot nga wa ki siya ability. Asang sako yan lang gi sulob. Nagpasabot nga di ba kung magsulob og sako sa una, nagpasabot pareha sa nasud sa Nineveh. Di ba nagput og saklot sila kay ang ilang pagka-unworthy nila sa Ginoo og nagpasabot nga ning repent gid sila diha sa Ginoo. Kaning king nagsulob siya kay wa siya ability nga para mahunong ang kagutom, mahunong ang pagkaon og anak. Liman ka kay kung di niya hatag kay mo man reklamo sa babay, wa niya giluto yang anak, ako nagiluto ako So ang king way nahimo. So ang ability sa king wala. Imbis moingon ang king unta mas gi kuan pagid day niya diri sa verse 27 ay di mo ko Ginoo gani. Ang Ginoo ang maginihatag nimo, iyang gipagamay gid ang Ginoo sa iyang kinabuhi. How much ako ka? So next, na kuan dito sa chapter 6 ang cannibalism no. Tao ning kaon og tao. So direta, unsa pa gid mga skills o ability sa mga Israelites ani sa nagpuyo sa Samaria. Chapter 7 verse number 2 atong balikon og basa. Then a Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, might these things be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. So unsa ang ability na pud diri sa captain? Iyang gimak ang Ginoo. Ang ability ra gid nato ang dili pagtuo sa Ginoo ug ato pagid imak ang Ginoo sa atong kinabuhi. Atong ipakagamay ang Ginoo, atong ihalintulad or atong ipakapariha nato ang Ginoo ba, ang ability sa Ginoo, ability nato equal ra. Dili na mao. Mana ang unbelief sa kaning captain o ang impossible nga mga butang dili niya tuhuan. Wala niya tuhoy ang mga impossible nga mga butang nga mabuhat sa Ginoo. And then direta sa verse number 8, unsay gibuhat nila sa mga lepros na pod? Unsay ability sa lepros? Verse number 8 sa chapter 7, And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent
and did eat and drink, and carried thence silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered into the another tent, and carried thence also, and went and hid it. Unsa man ni gibuhat nila? Nangadto man to sila sa Syrians, no? Nya pag-adto nila, walay tao. Nganong walay tao? So pag-adto nila, nangaon sila dito. Kani, niadto sila sa uttermost part, sa kinungatunga gid sa camp sa Syrian. Nangadto sila, nanood sila dito. Ang ilang ability, unsay ability nila dito? Pagaon, pag-adto. Wa giniingon dito nga ilang gipildi, ilang gipinsing-pinsing dito ang mga Syrians. Wala. Wala na may tao. Kunay pa to tao, mga ayo kay punto sila, magyo punto ability nila. Di gid mo ingon nga ilang i-conquer dito ang mga Syrians. So ang ability nila is down lang gyapon. Pero anak kanindot pag adto nila wa may tao. So sila lagi pangwa, nanguha sila mga silver, nanguha sila mga gold, nanguha sila mga sinina dito nga nindot. And then sa verse number 9, then they said one to another, we do not well. Nga pa sila, this day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore, come that we may go and tell the king's household. Niingon pa sila, kung maabtan tagbuntag dire, makitaan tag mga tao nga puno kita sa mga gold, sa silver, kawatan pa kita, negative gyapon ang nauna, no? Unbelief lang gyapon ang nisod sa gyapon. Pero niingon sila, muadto ta sa kings. Kaya naman, so they came and called unto the porter of the city, the Samaritan niya, and they told them, saying, we came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of men, but horses tied, and asses tied, and the tents as they were. Wa gid nakapang hipos, wa gid tan white tao, pero ang mga butang kompleto, murag rapture, no? White tao, no mo na kung mabili mo sa rapture, kana inyuha na ginatanan. Pero may dili. And he called the porters, and they told it to the king's house within. Makita na pud ang ability sa king ani. Ang skill sa king ani. And the king arose in the night and said unto his servants, I will now show you what the Syrians have done to us. Pakita na ko ninyo unsay technique sa mga Syrians. They know that we be hungry. Therefore, are they gone out of the camp to hide themselves in the field? Ningon din ang king din. Ingnon tama, strategy na sa mga Syrians. Nagkuha na sila, kunuhay way tao dito, pero nagkaadto na to, nanago din na sila sa gawas para inigka. Aton ko nun. When they come out of the city, we shall catch them alive and get into the city. Murag silbing mahimo og kuan, unsa na pangalan, bait ba or litag na sa mga Syrians para muadto ta nya inikaadto na tong tanan, makuha na nato tanan na nag-alirong na pud na sila didto sa gawas og dakpon ta nila nga buhi. So, manang ability sa king nga, unsa may ability sa king na pud? Doubt na sad. Nag-doubt na pud siya. Unbelief na pud ang nahimo sa iyang unahuna na pud. And one of his servants, pasalamat ta, nga niingon ng servants, usa ka servant, answered and said, let some take, I pray thee, 5 of the horses that remain. Nihangyo gid ang servant, which are left in the city, behold, they are as all the multitude of Israel that are left in it. Behold, I say, they are even as all the multitude of the Israelites that are consumed. Yan, ingon diyon. And let us send and see. So, send lang dito, bisan gamay lang, para ma-double check na to. Nga wa bagyoy mga Syrians nga nanago. Para makakuha na to sa mga spoil dito. Nganong kaway mga tao dito. So, ang naitabuan ni, ang king, wala siya ni believe
Wala, nag-double check pa siya, ning doubt pa siya dito. Ang iyang nahitabo niya, nagpada siya o gamay lang. O nya, sa verse 14, and they took therefore 2 chariots, horses, and the king sent after the host of the Syrians, saying, Go and see. And verse number 15, and they went after them unto Jordan, and lo, all the way was full of garments and vessels, which the Syrians had cast away in their haste. And the messenger returned and told the king. Pagpadong pa lang dito sa Jordan, nahabili na dito ang mga sinina nila, nagpasad na dito, murag naninda nga way tindero-tindera, daghan ang ilang nakitaan dito. So nibalik ang servant og iyang giingnan ang king. So unsa ang ability sa king? Wala gyapon. Unsay ability sa mga tao didtong panahon na? Wala. Unbelief ra gyud, doubt ra gyud. Unya napagyud ang cannibalism pagyud. Ang pagkaon padung sa kadautan, tao to tao gikaon na gyud niya. Nya walay nahimo ang king. Mao na bisan wala tay ability, dapat unta no, mao na ang first option ginato ba? Mo believe ta sa Ginoo. Bisan sa kalisod sa sitwasyon, ang atong dapat mabuhat na to is mutuo ta diha sa Ginoo. Para nako, Lord, di gid ni makaya nako, wa gini sa akong abilidad, wa gini sa akong skill ginako gyud. Pero mutuo man ko nimo. Mabuhat ni nga mabarato, masuplayan mi sa among pagkaon, sa among tubig, ug mabarato ang among panaliton. So mulid na to diri sa number 3, mo believe ta because God's word is sure. Sure ang pulong sa Ginoo nga gisulti ni Elisha. Gingon siya nga ang ugma about this time pareha ning orasa shall a measure of fine flour be sold for a shekel gid siya, mo barato gid siya. And then a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Sa Samaria gyud nga which is naay famine. Great famine. Kay nagbesiege dito ang mga Syrians. So dirita sa verse number 6, ngano man unsay pulong sa Ginoo, ngano ang pulong sa Ginoo ato mong gituhuan. Kay sure man ang pulong sa Ginoo, giunsa pag prove diri nga sure gud ang pulong sa Ginoo. Verse number 6, for the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots and a noise of horses, even the noise of a great host. So samtang naa sila sa ilang mga tent, ang pulong sa Ginoo naghinay-hinay nagbuhat. Naghinay-hinay nagfulfill ang giingon ni Prophet Elisha. Sure good ang pulong sa Ginoo, mao na mo believe ta. Even the noise of a great host, and they said one to another, Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. So niga no, ang pulong sa Ginoo, ang giingon ni Prophet Elisha mo barato, pero ang pagbuhat sa pulong sa Ginoo, grabe, ang Ginoo na gyud ang nangitag pamaagi para makakaon mo mga unbelief. Mga unbeliever kana, para makakaon mo nga mga unbeliever. Nya verse number 7, wherefore they arose and fled in the twilight and left their tents and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. So wala na'y pulos ang ilang mga butang sa mga Syrians, kay ngano, ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga mo barato lagi. Mga Syrians pahawa na mo che. So mura gi-rapture gid sila. Nga naman, mas gibali nila ang ilang kinabuhi kaysa ilang mga butang. Nga naman, kay naay mga tao nagpuyo sa Samaria nga mga dili matinuhuon sa Ginoo. Mo na karon, ang pulong sa Ginoo is sure
nga atong makuptan. Sure nga si Jesus Christ namatay na lubong og nabanhaw, giingon sa pulong niya. Sure siya nga mo believe ka in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Dili kay lang ang imong physical nga pagka-save, asa ang atong spiritual nga pagka-save. Sa atong pagka-lepros nato, sa pagkadili matinuhoon sa Ginoo, giredeem ta ni Jesus Christ. Ang pulong sa Ginoo, sure siya nga iyang gipadala si Jesus Christ diri sa kalibutan, gihimo niyang flesh para lang sa iyang mga kontra pagyud. Karon pasalamat ta nga dawaton nato ang gift, dili na kita ang mopas-an sa cross, dili na kita ang ipalhansang sa cross, dili na kita ang mamatay, pero gilisod-lisod ba po nato sa atong kinabuhi. Mas gipili gid nato ang unbelief kaysa mo believe ta diha sa Ginoo. Pareha sa mga Israelites, dili makonsib gid nila ang pamaagi sa Ginoo. Ang ilang mga kahimtang, ang ilang gituhuan, ang ilang mga abilidad, ang ilang mga skills, ang ilang gituhuan, dili ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Mao na mo believe ta because ang pulong sa Ginoo is sure gyud sa atong kinabuhi. Makuptan na nato, pero unsaon kung sure ang pulong sa Ginoo pero dili nato basahon? Unsaon kung sure ang pulong sa Ginoo, dili nato i-apply sa atong kinabuhi? Mailan ta manhanina og nindot, ingnon ta nga Kristohanon, magdatag Bible, pero inside wa daytoy pulong di ay. May sipit-sipit lang ta sa atong ilok, sa manimaho na lang ng ilok atong Bible. Or basin mas luwas kanang ba ray luwas na to. Pero ang kinabuhi di gi makita sa atong kinabuhi ang pagka-Kristohanon, ang Christ-like character. Unsa man ang Christ-like character? Basaha ang pulong sa Ginoo. Unsa na ang Christ-like character? Muna, believe ta bisan sa difficult situation na to. Mo believe ta sa Ginoo bisan wala tay skills or ability sa pagtuo or diha sa pagkonsib lang gyud sa pamaagi sa Ginoo. Believe ta kay nga naman ang pulong sa Ginoo sure gyud siya. Sure nga si Jesus Christ ni ari. Sure siya nga kung mamatay siya, malubong og mabanaw siya og mutuo ta, maluwas ta. Dili sa spiritual lang, pati sa atong panginabuhi aning kalibutan na. Kay imposible sa mga Israelites nga makapalit silag barato. Limang kana gialirungan na silag mga sundalo. Why gid ability nga niingon nga nakapahawa sa mga Syrians? Ability sa mga Israelites, walay ability nila nga nakapahawa sa mga Syrians, wala. Unsa man nga ability? Ability sa Ginoo. Skill sa Ginoo, pamaagi sa Ginoo ang nakapahawa sa mga Syrians. So karon sa verse number 16, so gifulfill sa Ginoo ang iyang pulong. And the people went out and spoiled the tents of the Syrians, so a measure of fine flour was sold for a shekel. Why amen dia? And 2 measures of barley for a shekel, according to the word of the Lord. And the king appointed the Lord on whose hand he leaned to have the charge of the gate. And the people trod upon him. Gitumban siya in the gate, and he died. As the man of God had said, who speak when the king came down to him. 18, and it came to pass, as the man of God had spoken to the king, saying, 2 measures of barley for a shekel, and a measures of fine flour for a shekel, shall be tomorrow about this time in the gate of Samaria. Na-fulfill ba ni? Wala. Na-fulfill. And that the Lord answered the man of God and said, ang katuning captain ha, ang Lord, now behold, if the Lord should make windows in heaven, might such a thing be? And he said, behold, thou shalt see it with thine eyes, but shall not eat thereof. Nakakita siya
sa mga gipangda sa mga Israelites gikan sa Syrian camp. Nakakita siya ang gipabantay pero wala siya kakaon. Kaya naman ning mak siya. Verse 20, and so it fell out unto him, for the people trod upon him in the gate, and he died. Pasalamat ta nga ang pulong sa Ginoo sure gid siya. Pasalamat ta nga bisan sa difficult times na to, atong ihatag ang atong pagtuo gid diha sa Ginoo. Bisan wala tay mga ability, wala tay mga skill nga makapahawa sa atong kaaway, pasalamat ta naa si Jesus Christ, mutuo ta niya og iya na mapahawa ang atong mga kontra. Pasalamat ta bisan gipanglipros ta, sala nga di ta katangtang bisan unsaon nato pag do og maayo, pero mutuo lang ta ni Jesus Christ, mawala na siya. Muna karong hapuna kung gilipros baka napatay unbelief, palihog dawata in town ang kaluwasan. Dawata si Jesus Christ nga maoy naghatag sa iyang kinabuhi. I-doubt gyud ang imong kaugalingon, nganong malipayon mangyapon ko, nganong magulanon mangyapon ko sa akong kinabuhi. Bisan nagsimba nako, nag-play instrument pa ko, nagwali pa ko diri sa tubangan, pero nganong ang akong kinabuhi dili gyapon malipayon. Basin, wala pa ka sa time or wala pa ka sa point gyud nga ning tuo gyud ka ni Jesus Christ sa imong kinabuhi. Tuhui siya kay bisan sa atong kalisod, bisan sa dili pagkamatinuhuo nato, ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga believe lang gyud diha sa Ginoo, believe ni Jesus Christ og ikaw maluwas. Na-bless ba mo? Kay doko ang ulo, piyang mata. Let us pray. Heavenly Father, salamat kaayo sa kapunon. Salamat sa imong pulong, Lord, nga among nadunggan karong hapuna. Salamat kaayo sa paggamit po diri kanako nga mo believe lang gid kami diha sa imong pulong, Lord. Ang mga butang aning kalibutana dili importante, apan ang among relasyon diha kanimo mao importante gid, Ginoo. We pray, Lord, nga ang among pangalagad diha kanimo nga dili gid mahimong kawang. Bisan sa mga difficult times na mo, mga difficult nga mga situation na mo, Lord God, o sa mong pagka-unskillful, pero naa kami, Ginoo, nga ikaw buhi, nga naghatag ka na mo, gyud og ability, nga mutuo diha kanimo, Lord, nga bisan pa man sa mong sitwasyon, nga para namo lisod na kaayo, sama sa mga Israelites, nga nalirungan na gid sila sa ilang kuna. Pero ikaw naghatag yapon o pulong nila nga maka-assured kanila, o direpod ka namo maka-assured ka namo nga ang imong pulong mao gyud mahimong ma-fulfill gid diri sa among kinabuhi. Pasalamat gid kami, Lord, nga ikaw nagahatag ka namo og simbahan, nagahatag ka namo og pastor nga mo lead gid diri ka namo padung sa kaayuhan, Lord, nga mahimo kaming Christ-like character, Christ-like nga mga tao nga makita ang kalahian nga naay Kristo sa kinabuhi, nga makita sa mga katawan ng kalahian tungod kay ikaw nagiya diri ka namo, o ang Holy Spirit magpa-remind ka namo always na unsa kami ka-bless ng mga Kristohanon. Salamat kaayo, Lord, ang higayon. Salamat sa panahon nga magihatag, ikaw maka-continue ka namo nga makapangalagad kami diha kanimo, Lord. Wala gid kami ability, dili kami ganahan sa pagpaduol diha kanimo, pero ikaw nagahatag o panahon diri ka namo, Lord, nga imo kaming ginaugan para makaangkon o kaluwasan. Salamat kaayo sa opportunity. Amoy itugyan tanan da kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga magpagawas. Amen.